So mag-update lang po tayo ng isang bagong Ola raw sa Play Store. Ito, no? Kailan ko lang nakita at sinubukan ko ngayong araw na ito kung okay ba ito o hindi. Pero bago ang lahat, maglalambing ako sa inyo na paki-subscribe po ang aking channel, Johnny Depp, at para sa mga honest on loan app reviews ang aking ginagawa rito. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong po ang pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga honest reviews ni Ka Johnny, ay paki-hit lang po yung notification bell. Okay? At disclaimer, hindi po ako nagpo-promote ng mga on apps at hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo. Sinusubukan ko lamang po ito para masilip natin kung ano ba talaga yung mai-share ko, real shared experience sa inyo para magkaroon kayo ng tamang expectations at informasyon sa kung ano yung kanilang proseso ng pagpapakutang at yung kanilang proseso ng paniningil. So sana makatulong sa inyo na maging gabay lamang po ito at hindi para mahikayat kayo ng mangutang dito, kundi pa sinusubukan lang natin para i-share ko sa inyo. Okay, download the Ulen. Okay, the Ulen apps na bago raw sa Play Store, sabi. Then, alam nyo naman, ang mga bago is either mga dati o mga nawala sa Play Store, tapos nagbago lang ng mga ano nila, pati mga logo, ito bagong-bago, logo, bago siya, no? Wow. Tignan nyo, Ulen apps. So, ang maximum loan amount sa akin ay 50,000 daw, sabi. Then, sinilip natin kung ano ba yung mga kinukolekta niya information, yung SMS, picture information, device information. Siyempre, accept natin para magtuloy-tuloy tayo dito sa kanila. And then, pagpasok, ayan, ang sabi, meron daw ako maximum loan amount na 20,000 pesos at 0.05% per day ang interest rate at 91 days repayment terms. Okay na nga, pero nakalagay rin sa ba, SEC register daw sila. Ewan ko sa inyo, pero pag tinignan mo sa ba, ayan, yung company na yung Gulizara. O yung GZLen, okay? Alam niyo yung GZLen, ha? Wala po yan sa SEC. Para mas maaga na ninyong maintindihan na si GZLen ay hindi wala sa list ng recorded online lending platform na pinapayagan mag-operate through online. Pero pasukin pa rin natin, subukan pa rin natin. Okay, mga ka-Johnny, ayan. Ayan, pagpasok mo, GZLen yung nakalagay, gayon sa apps is Ulen, di ba? Select your loan amount. 4,000 daw yung aking maximum loan amount. Okay, ayan, hanggang 3 and 4 and 5 terms daw siya. So, kasi titignan ko yung kanyang repayment schedule. Yung details, sabi niya, 3 terms, sinubukan ko. Yung first repayment time period is November 15. So, ano pa lang ngayon? November 9. So, it means, 6 days? Tama ba? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 days, hindi siya 7 days. Matindi rin talaga to si GZLen, no? Kaya pala ang daming complaint dito kay GZLen. Ayan, ha? Tapos susunod, November 22, babayaran mo. Bali, yung 4,000 mo, huhulugan mo siya ng 3 terms daw na 2,399. Tapos susunod na linggo, 2,399. Parang naglulukuhan lang tayo rito, parang lumalabas dito is 2,000 plus 2,000, 4,000. Tapos sabihin natin 400 plus 400, 4,800. 4,800 for just 2 weeks. Di ba? Tama ba o 1? Di ba? Di ba? Alam niyo na ibig sabihin nun. They are just luring you na mabitag kayo. Sige, ito, akala mo malayo yung agwatan ng babayaran. Pero, it's just a matter of week. Kaya maging maingat kayo. Then, sinubukan ko yung small amount lang para kung sakali magpadala, mag-auto-disburse is magkakaroon. Pero, nagulat kasi ako na biglang dumiretso nga yung application ko dito sa GZLen. Wala nang information na kinuha. Kasi nga, nag-apply na ako dito dati, sinubukan ko na po siya. Kaya yung info na nandito sa akin ngayon is nandirito pa rin sa kanilang apps. Okay? Plus, sinubukan ko yung 1.5. For 3 times, ganun din. November 15, November 22, ang babayaran ko siya for weekly is 899. So, 1.5. So, it means 900. Tama ba? O, tama, 900. Yung 900 din is 1.8 in just 2 weeks. Diba? Ang laki rin ang tinutubo nito kung tutuusin. Tapos, March 11, 2027 na raw mababayaran yung pinakahulog na huli. Yung piso. Diba? Nagkakalukuhan. In just 2 weeks, 1.8 kagad. Ganun kalaki yung amount. Tapos, sigurado naman may babawasan pa ito eh. Hindi ko kasi siya mabuksan yung repayment details kung magkano kakaltas. Kasi I'm sure may kaltas to. Hindi ito buong 1.5. Paki-comment na lang po sa comment section kung magkano na lang nakuha nyo. I'm just asking kung magkano talaga yung binibigay sa inyo. Kung sakaling
nag-apply kayo ng halagang one time. Magkano ba binigay sa inyo? Kung magkano ba talaga yung disburse sa inyo? Kasi ito, pangbitag lang to na kunwari buo makukuha. Nariga. Pero meron mga ibang ulan na nasubukan to, buo naman talaga yung binibigay. O kaya, so, sana maging updated kayo no dito sa mga ganito klase ng mga bagong OLA raw na nagkalat ngayon dyan sa Play Store. Ang dami po nila sa totoo lang. Gayong naglabas na po ang SEC na wala na po yata yung moratorium nila kaya maaari at may magkakaroon sila ng karapatan in the future na mag-apply as registered na online loan app platform dito sa mga Play Store at sa mga App Store. Maging matalino po tayo bago tayo sumubok at mag-apply dito sa mga OLA. Due diligence tayo and make a research bago ito ating pasukin. So sana nakatulong video ito. Muli maglalabing ako na paki-subscribe po. Janet, like, share, at para updated, ipakihit lang po yung notification bell at maraming po salamat sa ulitin.